Topic po natin tungkol sa diabetes. Kung takot tayo, baka tumaas blood sugar natin. Gusto natin makaiwas sa diabetes o may lahi tayo ng diabetes. Ano mga gagawin? Meron tayo mamaya tuturo mga 10 bawal gawin para hindi tumaas ang blood sugar. Unang-una, dapat alam natin kung mataas ba yung sugar natin o hindi. So, magpapacheck tayo ng fasting blood sugar. Ang normal na fasting blood sugar ay wala pang 100. 99 mg per DL pababa, yan ang normal. Pag ang fasting blood sugar mo, kinuha to sa umaga, 100 hanggang 125 mg per DL, mild diabetes na yan or pre-diabetes. Papunta na sa diabetes yan. Malamang may konting sira na ang pancreas natin. Pag ang fasting blood sugar mo ay lampas sa 126 mg per DL, diabetes na yan. May ibang kababayan natin, 200, 300, 400, mas mataas pa. Ituturo ko na rin ano yung mga early signs, yung maagang senyales ng may diabetes kung di tayo nagpapacheck. Okay? Hindi ko tuturo muna yung mga late signs. Iba yung late signs ng diabetes eh. Yung mga late signs na matagal na may diabetes, yun ang komplikasyon. O sabihin ko na rin yung komplikasyon. Pwede ma-stroke pag matagal na yung diabetes, ma-kidney failure, mag-dialysis, pwede ma-heart attack, pwedeng erectile dysfunction, nagiging impotent, pwede nabubulag. Pero itong mga komplikasyon, matagal na yung diabetes, 5 years, 10 years na. Ang maganda dito, merong mga early signs, maaga pa lang malalaman na natin. So ano to? Number 1, pwedeng mas gutom. Mas gutom pakiramdam, mas pagod konti. Pwedeng early sign of diabetes. Number 2, dry mouth. Laging tuyo ang bibig, parang laging kulang sa laway. Ibig sabihin, dehydrated, laging nauuhaw. Number 3 out of 10 early signs of diabetes, ihi ng ihi. Pag mataas kasi blood sugar, lumalabas sa ihi, ihi ka ng ihi. Number 4, dahil dehydrated, mas dry ang skin, mas nangangati ang balat. Number 5, lumalabo ang paningin. Minsan namamaga yung lens sa mata, lumalabo. Number 6, pwedeng magkaroon ng vaginal discharge ang mga babae, yeast infection. Kasi nga, pag mataas ang blood sugar, humihina immune system. Mabilis kapitan ng mga yeast infection, vaginal discharge, mga sugat-sugat ang mga babae at lalaki. Number 7, early sign, pag may sugat tayo, matagal maghilom. Dapat pag may sugat, mabilis maghilom. Ito matagal. 1 week na, ayaw pa gumaling. Number 8, manhid o masakit ang paa. Pag manhid, masakit ang paa, nangingimay, may nerve problem na sa diabetes. Number 9, nilalanggam ang ihi. Mas alam pa ng langgam kung may diabetes. Kasi pag ang blood sugar natin, lampas sa 200, mga 180 o 200 mg per DL, lumalabas na sa ihi yung asukal, matamis, kaya nalalasahan ng langgam. And number 10, namamayat. Kahit kain ng kain, namamayat. Kasi nga, kulang sa insulin, hindi na ma-absorb ng katawan yung kinakain mong carbohydrates, kaya lumalabas sa ihi, namamayat. So, ano tong mga 10 bawal gawin para hindi tumaas ang blood sugar, okay? Number 1, syempre, gusto natin iwas sa matatamis. Simple lang naman talaga. Maraming diabetic na pasyente ko, hindi nila maintindihan na bawal ang matamis eh. Pag tatanungin ako, Dok, anong iinumin ko para bumaba ang diabetes ko? Para maging normal na at maging... Syempre, tubig lang ang sagot. Sabi niya, pwede ba mga juice? Juice matamis. Yung mga orange juice na sa lata, matamis yun eh, di ba? Okay, so soft drinks, hindi rin pwede. Iced tea, hindi rin pwede. Di ba? Lahat matatamis. Energy drinks. 'Di ba? Kahit mga sports drinks, matamis rin 'yon.
Ay mo, Doc, ano inumin ko? Tubig na lang. Okay? Paano yung mga diet soft drinks? Yung may artificial sweetener. Dati, minsan pinagbibigyan ng mga diabetic, pwede yung artificial sweetener. Pero lately, may bagong pag-aaral, hindi rin to maganda. Pag nasanay kayo sa mga artificial sweetener, yung utak natin, iniisip niya, kumakain ka ng matamis eh. So, naghahanap siya ng matamis. Naghahanap yung katawan mo ng matamis, pero wala naman palang glucose na pumapasok. Kaya nalilito yung katawan. Kaya maghahanap pa rin siya ng matamis. So, hindi rin maganda epekto. Pero kung wala talagang choice, paminsan-minsan, okay lang naman yung artificial sweetener, pagbigyan na natin. Pero, pinakamaganda talaga, tubig lang. Sasabihin mo, Doc, pwede ba buko? Buko, pwede naman. Kaya lang, may calories din ang buko. Isang basong buko, mga 55 calories. Kaya pag ininom mo yung sabaw ng buko, mga 2 baso yon, 110 calories. Pag kinain mo pa yung laman ng buko, 200, 250 calories. So, nakakataba rin yon. So, tubig talaga. Pag walang lasa, gusto mo black coffee, gusto mo tsaa na walang matamis. Kahit honey healthy, pero pag diabetic na, iwas na lang. Number 2, sa pagkain, ayusin. Alam naman natin, yung pagkain, di ba, yung mga fast foods, bawas tayo, di ba? Fried chicken, french fries, alam natin, bawal yan. Pero, dito sa number 2, merong mga pagkain na hindi natin alam, nagpapataas ng blood sugar. Magugulat kayo dito. May mga gulay na nagpapataas ng blood sugar. Di ba, gulay, isip natin, maganda lahat. Kangkong, ampalaya, talbos, lahat nakakababa ng blood sugar. Okra, talong, maganda. Pero may 4 na gulay na nagpapataas ng blood sugar. Ano to? Patatas, potato. Kasi starchy vegetable siya. Nakakataas yan. So, pag kumain ka ng patatas, parang kanin na yan. Yan ang kanin mo. Corn, mais. Mais, pampataas din ng blood. Very healthy ang mais, pero pag dinamihan mo, parang carbohydrates kanin na yan. Green peas, starchy din yan. Squash, kalabasa, starchy din yan. So, patatas, squash, green peas, corn, hinay-hinay sa may diabetes. Kahit gulay pa siya. Okay? Sa prutas, hindi rin lahat ng prutas pwede. May mga prutas lang na allowed. Ano yung mga pwede? Mansanas pwede. Pears, maganda, pwede. Suha, konti, pwede. Orange, dalandan, pa konti-konti, pwede. Halos yun lang ang pwede. Ang mga prutas na nagpapataas ng blood sugar, mangga. Kahit green mango, nakakataas ng blood sugar. Pareho lang green mango o yellow mango. Kala ko nga green mango better. Pero pareho lang na nagpapataas ng blood sugar. Pakwan, mabilis magpataas. Pinya, mabilis magpataas. Grapes, mabilis magpataas. Basta overripe na yung matamis. Di ba, minsan gusto natin sa prutas, yung pinakamatamis, yung malapit na masira, malapit na mabulok. Yung overripe, mas nagpapataas ng blood sugar. Saging gitna, nasa gitna. Ang glycemic index ng saging, 55 So, pwede siguro 1-2 saging, wag lang yung overripe na nangingitim-ngitim na saging. Sa diet, lulubusin ko na. Ang problema natin, kaya maraming diabetic sa atin, ay bukod sa only rice at only pandesal, tsaka yung pandesal natin sa Pilipinas, sobrang tamis. Yung ginagawang halo natin sa Pilipinas. Tingnan nyo yung mga bagel ng ibang bansa o yung mga French bread, di ba? Walang katamis-tamis ang lasa. Pero yung pandesal natin, high sugar na siya, carbohydrates pa. Bukod dito, ang problema sa atin, dami nating kakanin. Lahat ng kakanin natin, carbohydrates na, nilagyan mo pa ng asukal. Di ba? Lahat ng suman, may arnibal, sapin-sapin, lahat, puto bongbong, lahat ng gusto natin. Bibingka, lahat yan. Lagyan mo pa ng butter. So, lahat siya pampataas ng blood sugar. So, iwas tayo sa ganito. Kung gusto niya nga merienda, di yung
saging na lang, okay? O mansanas na lang. O sa gugulaman, grabe ang tamis. Favorite natin yan ng bata. So, yan ang number 2. Ingat sa mga pagkain. Number 3, dapat regular ang kain mo, mga 4 to 5 times a day, pero pa konti-konti. Ang pagkakamali ng marami sa atin, nagda-diet ko, no, hindi magbe-breakfast. Diba? Diet ako, hindi ako mag-almusal. Pero sa tanghalian, kakain ng marami. Sa gabi, mas marami pa. Dapat yung kain natin sa umaga, normal lang, tanghali. Sa gabi, dapat nga mas konti ang kakainin. Kung kaya mo gawin na nothing after 6, di ba? Ako, nothing after 6 ako eh. 6 o'clock ang huling kain ko, tulog ko mga 10 para hindi ako mag-GERD. Kaya masasanay ka rin. So, 6 ang huling kain ko, gising ko mga 6 or 7. So, 13 hours ako walang kinakain. Medyo parang intermittent fasting na siya. So, try natin mas konti kainin sa gabi. Okay? Pag kumukulo ang tiyan, kumakain na lang ako kalahating saging, pati tubig. So, pag nag-skip ka ng pagkain, maglolo ko yung blood sugar mo. Gugutumin mo. Sarili mo, kakain ka ng marami. Gugutumin mo. Tapos mag-midnight snack ka, up and down. Magso-soft drinks ka pa. Sabi ko nga, tubig lang. Number 4, bantayan din mga hormonal changes ng babae. Nagre-regla, nagme-menopause, possible tumataas ang blood sugar. Diba? Sa babae din, pwede pag nagiging overweight, pwede magka-PCOS. Pag PCOS, sa overweight din yan. Prone din magkaroon ng diabetes. So, yan ang binabantayan natin. Lalo na pag nagkakaedad, 40s, 50s, pwede tayo tumaba. Number 5, maganda para bumaba ang blood sugar, di ba? Physical activity, exercise. Bawal lagi nakaupo. Di ba? Lagi tayo nakaupo buong araw. At least magtrabaho sa bahay, maglinis, mag-shopping, mamalengke, di ba? Maglaba, tapos maglakad. 5,000, 7,000 steps in a day. Kasi nga, pag mataas ang blood sugar mo, dalawa lang yan. Either bawasan mo yung kinakain mo o damihan mo yung exercise mo. Kung yung kain mo pareho lang, tapos hindi ka naman nag-exercise, tataas yung blood sugar mo. Pareho din. Kasi hindi ka nag-exercise. Pero kung yung pagkain mo normal lang, tapos nag-exercise ka pa, napapagod ka pa, hindi tataas ang blood sugar. Kasi yung exercise, nababurn mo yung calories, bumababa ang blood sugar. Nagagamit ng muscle yung mga kinain mong mga carbohydrates. Number 6, nagpapataas ng blood sugar, stress. Mas stress, mas puyat, mas marami iniisip. Pag na-stress ang katawan, naglalabas tayo ng cortisol. Ang cortisol, stress hormone yan, nakaka-affect ng insulin sensitivity, tataas ang blood sugar. Kaya magugulat kayo kung maraming problema, may away sa pamilya, kulang ang pera, maraming or may stress sa katawan na injure, tumataas ang blood sugar bigla. Kaya dapat mas relax. Hindi lang blood sugar, blood pressure tumataas din. Number 7, iwas sa pagkakasakit. Okay? Pag mahina immune system mo, pinagod mo sarili mo, pag nagkatrangkaso ka, nagkasipon, o kahit anong sakit, nagka-pulmonya, pati blood sugar mo, magugulat kayo, biglang tataas. Oras na magkasakit yung katawan, parang nagkakaloko-loko yung insulin natin, tataas lalo blood sugar mo. Okay? Kaya nga yung mga na-admit sa ospital para sa ibang sakit, tapos may diabetes sila, magugulat kayo, naka-insulin sila sa hospital. Kasi hindi nga makontrol yung blood sugar. Number 8, ingat sa mga gamot at supplement na iniinom. May mga pagkain at supplement nakakataas ng blood sugar, kaya babantayan natin. Steroids para sa hika, nakakataas ng blood sugar. Kahit yung mga para sa buto, mga glucosamine. Glucosamine, binibigay yan minsan sa masakit ng tuhod. Pero glucosamine siya, glucose nga siya. Kaya kung mataas ang blood sugar mo, ingat din. Okay?
So sa mga kinakain, sa gamot, sa supplement, tingnan din baka nakaka-apekto sa blood sugar. Number 9, bawal ay kulang sa tulog. Pag puyat ang isang tao, 'di ba? Pag puyat, mas napapakain, mas nagbi-midnight snack, 'di ba? Paano gising ka eh? Mas nai-stress, mas matindi hunger hormones, mas tumataba. Mas maganda nga mahaba tulog mo kasi pag tulog hindi nakakain eh. Number 10, kailangan ingatan ang ipin natin. Papacheck tayo sa dentista. Pag may sira ang gums, may infection sa gums, nakita nila, tumataas din yung blood sugar level. For some reason, yung pamamaga sa gums, parang connected din yan sa pamamaga sa puso, pamamaga sa artery. So, poor dental health, kailangan din natin ingatan. Okay? So, ito po ang mga tips natin. Tapos, pag hindi makokontrol, syempre, let's say, ginawa natin to. Kung mild lang ang diabetes mo, let's say, 140 milligrams per DL, I think makukuha na nitong mga tips. Bawas lang sa kinakain, yung kanin nyo, pilitin nyo mas konti, mas maraming gulay na kakainin. Makukuha na yan kung mild lang ang taas ng blood sugar. Pero kung mataas talaga blood sugar mo, wala tayong choice, pupunta tayo sa doktor. Okay? Tuturo ko na rin sa inyo ano ang ibinibigay ng doktor. Pag unang-una, mga endocrinologist, syempre siya, doktor nyo, susundin nyo siya. First, bibigyan kayo malamang ng metformin. Okay? Okay ang metformin. Maganda ang metformin. Huwag kayong maniniwala sa fake news. Madalas ginagamit pa ako, pangit daw metformin. Hindi po. Ang dami ko ng video eh. Maganda ang metformin. Metformin ang unang gamot na binibigay ng mga doktor sa diabetes. Bakit? Maganda epekto ng metformin. Number 1, yung muscle natin, mas na-absorb niya yung glucose. Second, yung liver natin, mas hindi naglalabas ng glucose din. Pangatlo, yung bituka natin, mas hindi nag-a-absorb ng glucose. So, yung nangyayari sa muscle, sa liver, sa bituka natin, bumababa blood sugar natin. So, metformin, usually 500 milligrams. Umpisa ka sa once a day, mamaya twice a day, pinakamataas, mga 3 times a day, 500 milligrams. Ano epekto niya? Mas mawawalan ka ng gana kumain. Ano side effect sa ibang tao? Yung iba masakit ang tiyan, kumukulo ang tiyan, pero nasasanay din. Sino bawal mag-metformin? Bawal lang mag-metformin kung may kidney failure. Kung magdadialysis na mataas na yung creatinine. Pero otherwise, ordinary tao, pwede dapat. So, yan talaga ang gamutan ng doktor. Usually, first line, pag hindi makuha sa home remedies, metformin muna. Pangalawa, bibigyan kayo ng sulfonylurea. Isang grupo yan ng gamot sa diabetes. Ito yung mga glipizide, glycoside, diamicron, mini-diab, yan ang mga brands na binibigay. Yan ang second, pinapatong yan eh. So, may metformin ka, may glycoside ka, meron pa ibang mga gamot, mga glimepiride, at pag hindi pa makuha, may another gamot or pwede may insulin sa dulo. Pero mas gusto nga natin, maayos na natin habang maaga pa. Like ako, takot tayo na magkaroon tayo ng diabetes, kaya nga iniingatan ko na. So, para sa atin, tingnan nyo kinakain nyo. Okay? In summary, sa gulay, ingat sa maraming patatas, corn, squash, green peas. Basta yung mga starchy, kahit yung mga ube, kamote, okay naman siya. Ube, kamote is healthy, pero wag lang sobrahan masyado ng starchy vegetable. Okay? Sa prutas, ingat-ingat, hindi rin unli yan. Siguro hanggang mga 2 ganyan lang ng prutas. Huwag din sobrahan kahit anong bagay. At syempre, yung mga kinakain, yung iba, yung mga juice na, yung powder drink. Oo, may kilala ko, 1 litro lagi iniinom araw-araw. Mahilig din ako doon, yung mga powder drink. Dati, kala natin, orange drink. Pwede naman, pero taas ng sugar. Mga 1 glass lang or 1 cup lang. Pagdating sa chocolate, mataas din ang sugar ng chocolate. Kaya ngayon, pag bibili ako ng chocolate, try nyo pala, dark chocolate. Hanapin nyo yung dark chocolate na 70%
Actually, meron ako dyan. Binili ko 85% dark chocolate. Ibig sabihin, 85% yung cocoa niya, sobrang pait, 15% lang ang sugar. Konting-konti na lang yung sugar niya. Halos wala nang tamis. So, halos pure cocoa na siya, konting-konting sugar. So, yung very dark chocolate na mapait, pwede yan sa inyo. Okay, ito si Doc Lisa. Pinakita pa sa akin. Ito binili ko. Hindi, tatakot natin, walang naka-add. 85%. May nakita pa ako, 90% nito 90%. Ang problema dito, usually hindi nyo na makakain. Subukan nyo kung makakain nyo. Baka hindi nyo na, yung bata hindi nakakainin to. Hindi na niya kakainin to. Kasi yung pait niya talagang, parang cocoa na talaga. Mapait na mapait. Sanayan nga Sanayan. So, mapait siya. Pero to healthy siya. Pwede sa puso. Tsaka konti lang kakainin Sa 100 grams to, ang recommended is only 45 grams kalahati per week. Kalahati lang nito per week. So, isang araw, isang maliit ka lang. Monday, Tuesday. Ganun lang kaliit. 2 butil lang. Para ka lang maliit na tableta. Ganun lang karami ang pwede. So, try nyo 85%. Maganda siya. Ang baba na ng sugar niya. The sugar is very, very low sa 85. Kaya lang, iba na yung lasa. Mapakla at mapait. Halos yung mga milk chocolate na favorite nyo o yung mga white chocolate, yan, pampataba, pampalaki ng bilbil. Okay, so sana po nakakatulong tong tips natin para makaiwas sa diabetes kasi marami siyang komplikasyon. Salamat po.